Okay. So, lahat na ba nakapasok sa ating silid-aralan? Opo. Okay, magaling kasi pag nag-discuss si ma'am na mayroong lumalabas, may pumapasok, dapat iwasan natin yan. Okay, so ngayon, kakanta muna tayo. Yung Bible, the gift I received from God is Bible. Okay. Alam ko, nakakalimutan nyo lang. Pero ganito yun. There was a gift I received from God, and Bible is its name. Oh, B-I-B-L-E, 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 the Bible is its name. Oh. Then pagtapos natin yan, sa una, pangalawa, magsimula tayo, then drop the first letter. Hindi na natin bibigkasin, clap na lang. Okay, halimbawa, tapos na tayo kumanta, no? The Bible, it's His name, oh, I-B-L-E, 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 the Bible, it's His name. So, dalawa na. B-L-E, B-L-E. Okay, ganun yan ha, hanggang sa matapos. Okay, ulitin ko. There was a gift I received from God. Sige nga, ulitin natin. There was a gift I received from God. The Bible is its name of. Okay na, paano? Ulitin nga natin. There was a gift I received from God. The Bible is its name of. Okay, kuha na. Okay, then B-I-B-L-E, B-I-B-L-E. Okay, pag natapos na natin ang unang kanta, susundan na natin ulit. Ano? Then, hindi na natin bibigkasin yung first letter hanggang sa matapos ang Bible na word. Oh, wala na tayong bibigkasin ulit. The Bible is its name. O, di ba? Balik na ulit tayo. Tatapusin na, kakantahin na natin yung word na B-I-B-L-A. Nakuha? Yes, ma'am. Okay, sige nga. Okay. Ano, mag-action na tayo? Sige, mag-action na tayo. 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 Tayo na po. Okay. There was a gift received from God. The Bible is His name. Oh, B-I-B-L-E, B-I-B-L-E, B-I-B-L-E. The Bible is His name. Oh, okay, sige. With action na ha. Okay. There was, okay, sing. There was a gift I received from God. The Bible is its name. Oh, B-I-B-L-E, B-I-B-L-E, B-I-B-L-E. The Bible is its name. Oh. Okay, drop the first letter. Hindi na natin yung bihan. Okay. There was a gift. Okay, sing. There was a gift I received from God. The Bible is His name. Oh, I-B-L-E, I-B-L-E, I-B-L-E. The Bible is His name. Oh, Okay. there was a gift I received from God. The Bible is its name. Oh, B-L-E, B-L-E, B-L-E. The Bible is its name. Oh, Ano na, ha? Okay. there was a
Ulit. Okay. There was a gift I received from God, and the Bible is His name. Oh, D-I-B-L-E, 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 and Bible is His name. Oh. Galing! Ang mga bata, matandaan nyo ha. Yung ating bata ko lang malagas na. Isip bata. Alam ko na kayo mismo ay nakasaksi sa mga ganitong okasyon. Sige nga, ano ang masasabi natin sa unang larawan? Binyag. Okay. Nagpabinyag. Binyag. Baptism. Sinalayo si tatay ay nagpabinyag. Siguro nabinyagan na tayo. Ano? Bakit? Anong problema? Mga bata, anong problema? English ko kasi. Ay, English naman. Silang yun. Accepted natin. Waray, Tagalog, English. Okay. Ito ay binyag. Okay, magaling. So, nabinyagan na tayong lahat. Kahit na ako, nabinyagan na rin ako. Okay, magaling. Ito, yung pangalawang larawan. Ha? Nakaluhod? Yung mga bata. Okay, alam natin na sila ay nakaluhod. Pero may makikita tayong pares. Ibig sabihin, nangungasal. Okay, yung isang bata na nakaluhod, na malapit sa pare, siya ay nangungasal. Okay. Saka yung isa naman na bata na lumuluhod, na nagdarasal, tapos na siya. Binigyan na siya ng absolution. Pinitig siya. Binigyan na yung pagkain. Tapos na siya. So, ibig sabihin, matanong po nga kayo. Kayo ba ay nangumpisal na? Yes. Ano ba ang pangumpisal ninyo? Ano pangumpisal mo? Noong first communion, ano? Kasi hindi pa matagal na yun kasi before pa lang din. Dida. Huwag natin yang gawing kakalimutan. Bagula kita to, bagula. Gagawin na, ay, di ako mag-umpisal kasi nahihiya ako sa pare. Huwag tayong mahiya kasi pag tayo nang-umpisal, nalilinis na ang ating pagkasiyanan. So, sa susunod na Sunday, o sa kaya First Friday, mag-umpisa tayo. Okay. Okay. Ngayon, meron akong pinakamahalaga. Yung iba hindi nila sinasabi na mahalaga ito. Ano ang makikita natin sa labas? Makita Kasal. Hindi na nakikita. Kasi maliliit ang naghanap ng picture. Kasi yung yes, pare. Kasal. Okay. Yung lalaki at babae ay ikinasal. Matanong ko nga kayo. Ang mga magulang ba ninyo ay ikinasal na? Okay. Saan sila ikinasal? Sa simbahan. Sa simbahan. Meron dito ay ikinasal. Ako ay sa munisipyo. Sa Huwis. Ayun. Okay. Sa mayor. Okay. Yung parents ko po, dalawa na yung kasal nila. Dalawang kasal. Civil at saka Ayun, that is normal. Kasi pag nagpakasal ka sa simbahan, always muna. nandoon na yun yung pipirmahan mo sa
tuwis. Direkta na po yan. Ma'am, Mismo ayaw ko na. naman batasan ng parents ko kasi wala Bakit? ko kami handa. Wala handa. Okay. May maghandaan. Ako nga, kailan kaya magkakasal? Kaya niliwalay ka sa okay. Itong mga larawan na ibinigay ko sa inyo ay mga halimbawa lamang ng mga sakramento. Okay. Alam niyo ba kung anong sakramento? Yes, ma'am. Ha? Ang dami na lang. Promise. Promise? Okay. Ano ba? Sakrament, ma'am, ang sakrament ay galing sa dalawang Latin word na sakto. Ano, alam na niya? Alam na niya ang Latin. Yung nanay na kasi Latina. Kasi Ang kahulugan ng sakra is balaan. Mientom means timaan. Ayun. wala kung laude yan, ma'am. Ang mga magulang natin ay nagsisilbi sa simbahan, sila ay napupuno ng mga kaalaman tungkol sa ating Panginoon at sa ating simbahang Katoliko. O, kaya encourage ninyo ang inyong mga tita, tito, yung mga kapatid na kahit man lang maging isa silang katekista. Okay. Okay ba yung mga bata? Okay. Hindi ha. Sabihin mo kay tita mo na huwag na siyang maglalako ng mga kung ano mga mensahe dyan sa labas. Magkatekista na lang siya. Kasi minsan ko siya nakikita dun sa labas na ganito, ang aga-aga pa. Katekista na lang siya. Ang galing! Okay. So ito ay mga halimbawa ng mga sakramento. Alam niyo, ang sakramento ay isa itong sinusunod sa ating simbahan na dapat nating matutunan at dapat nating maalaman upang tayo ay maging banal at lalo pang mapalapit sa ating Panginoon. Okay. Okay. Pero hindi mo malalaman kung ano ibig sabihin ng sakramento. Okay ka lang. Sige na. Mga bata, pakibasa nga. mga kumbabasa po. Sige. Ano ang sakramento? Ito ay isang panlabas na seremonya na nagkakaloob ng biyaya o blessing. Ito ay daluyan ng biyaya sa buhay ng mga tao. Dahil nais ni Jesus na makasama tayo sa lahat ng panahon. Okay, basahin na natin lahat. Sabay-sabay. Ito ay sa sakramento. Sa seremonya. Turo ko ha para sabay-sabay tayong magbasa. Ano ang sakramento? Ito ay isang panlabas na seremonya na nagkakaloob ng biyaya o blessing. Ito ay daluyan ng biyaya sa buhay ng mga tao. Dahil nais ni Jesus sa lahat ng panahon. Okay. Mabilis kasi siya Mabilis magpasa. mabilis siya. Fast learn. Okay. Alam niyo, noong panahon na si Jesucristo, si Jesus Christ, ipinadala ng kanyang ama, siya ay nagkatawang tao. Diba? Alam niyo ba yun, mga bata? Ngayon pa lang, ma'am. Ngayon mo lang nalaman? Opo, ma'am. Kasi hindi nagsisimba yan, ma'am. Sabi ni Ma'am, ulitin nga ninyo. Kaya, Si Jesucristo ang aking kuya, ay Father, ma'am. nagkatawang
kanyang ama. Okay. So, si Jesus Christ, nang pinadala siya ng kanyang ama, nabuhay kasama ang mga tao. Nagkatawang tao siya. Naging normal siyang tao. Pero, hindi lamang sa naging normal ang kanyang pagkatao, meron siyang misyon. Ano kaya sa tingin ninyo ang kanyang misyon? Pagtuturo, ma'am. Pagtuturo. Ano ba? Pagtuturo ng Kristyanismo, ma'am. Pagtuturo ng Kristyanismo? Paggamot. Yes! Ang galing. Ma'am, iglesia ang nagpiatros. Yes! Alam niyo, nang si Jesucristo ay ipinadala ng kanyang ama, ang kanyang naging pangunahing aim sa atin ay turuan, gabayan, at isalba ang ating mga kasalanan. Tama o din ang sinabi mo na si Jesucristo ay ipinako sa cross dahil sa ating mga kasalanan. Okay. Ma'am, bakit ipinako? Sabi, walang pako noon. Okay. Alam niyo, yung salitang pako, that is general. General lang po yan. Para maintindihan ng mga tao. Kasi pag gagamit tayo ng mga salita na hindi maintindihan ng mga tao, kasi ang English ng pako is nail. Jesus Christ was nailed on the cross. So, kapag gumamit tayo ng ibang word na hindi maintindihan ng mga tao, nawawala ang kabuluhan. So, ibig sabihin, ginamit na nail is sa Filipino na sa atin ay pako. Okay, sige. Nagkaroon siya dito ng sugat dahil sa ating kasalanan. Tama yun. Ngunit, bakit kaya bakit o sa paanong paraan niya iginay ang mga tao? Sige nga. Sa paanong paraan niya tinulungan at iginay ang mga tao? Para mapalapit sa kanya. Para mapalapit sa kanya. Mga himala. Okay. Magaling. Okay. Sa pamamagitan ng mga sakramento. Yan. Ginawa niya ito, ang mga sakramento upang tayo ay mamulat sa katotohanan, upang tayo ay lalong mapalapit sa Kanya. Kasi ang mga sakramento ay 7 at ito ay step by step. Okay, so ngayon, malalaman na ninyo. Ito ay binyag. Yung nakita ninyo kanina, di ba binyagan? Yung bata, binyag. Sige, basahin natin. Ano ang binyag? Basahin natin. Ikaw na lang makinig. Ayun. Patuloy ko, ito ay nagkakais sa kanila sa kasasanan. Tama ang mga bata sa biyaya sa pagpapanan. So ngayon, dahil tayo ay nabinyagan na, tayo ngayon ay mga banal. Kaya, huwag tayong magsasabi ng mga bad words, ha? Kapag magsasabi tayo ng bad words, mag-isip muna tayo. Dahil ang ating sarili, tayo mismo ay mga banal na, at tayo ay mga anak na ng Diyos at kapatid na natin si Jesus. Ano yung banal? Yung banal, yung talagang huli kung sa English, huli. O hindi ka nakakagawa ng mga kasalanan. Paraan ka kung sa waray. So, iniiwasan mo yung mga gulo, iniiwasan mo makagawa ng pagkakasala.
Kaya, huwag niyo kakalimutan mga bata, ha? Kapag ano pa man ang galit ninyo sa iyong kapatid, sa iyong kaklase, isipin natin na tayo ay banal. Huwag tayo kaagad magagalit. Ha? Kasi ibig sabihin, pag nawala ang lapis mo, may kumuha niyan. At ang kumuha, nangangailangan yan ang lapis, di ba? Lahat ng mga sa susunod na lang yan, hanapin natin. Okay. Yung bayawas. Ay, hindi yan. Kapag sinuntok ka, okay lang yan. Sabihin mo, I love you. Huwag kang magagalit. Sabi ko na nga sa inyo na tayo ay nasama ka. Okay lang yan. Kaya pa yan. Hindi pa naman tayo mamamatay. Kahit lang nasama. Ating kalilimutan na huwag tayo kaagad na magagalit. Ha? Mga bata. Okay. Pinyag ay nag-aalis ng mga kasalanan na ating namana. Noong una pang tayo nabinyagan, nahugasan na ang ating mga kasalanan. Ay, yung inalis na ang mga kasalanan, ma'am, hindi yung kasalanan namin, ma'am, no? Ay, hindi. Yung kasalanan ng mga magulang namin. Kasi maliit pa rin, walang bang kasalanan. Sinong mga unang ninuno natin? Si Adan. Si Adan. Saan natin ba natagpuan si Adan na si Eva? Sa Eden Garden. Uy, halas. Okay. Alam niya, ang galing mo naman tungkol kay Eva. Madalas ka ng manok para mag-alingay. Okay. Ito ang larawan ng binyagan. Okay. Dito naman tayo sa pangalawa. Kumpisal. Okay. Kung saan aaminin ang mga kasalanan sa isang pare, magbabalik loob sa Diyos, pagsisisihan ang nagawang kasalanan, at tayo ay napatawad na. Alam niyo mga bata, yung kumpisal, pagkatapos sana ng yung first communion, hindi na tayo nag-aantay pa